Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay. Ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong bangayan. Ha? Alam niyo po mga kababayan, ito na nga bang sinasabi natin eh. Ito na nga bang sinasabi natin mga kababayan dito kay Senadora Amy Marcos. Na dahil sa pakikialam niya dito, hindi naman sa pakialamera siya. Ibig sabihin, dahil sa wala siyang respeto sa presidente natin, o porket kapatid niya, iniisip niya na magagawa niya na lahat mga kababayan. Diba? Katulad niya yan na kahit labag naman sa kalooban ng ating Pangulo, itong ginagawa ni Amy Marcos, hinahayaan na lang siya. Bakit yun nasabi mga kababayan? Kung hindi galit ang presidente sa kanya, bakit hindi siya minimension doon sa rally ng alyansa, di po ba? Ang punto natin dito mga babayan, itong si Amy Marcos kasi mga babayan kahapon, di ba nagkaroon ng hearing dyan, ikatlong hearing, tungkol nga dito sa pagpapahuli kay PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon ay nakakulong na sa dahig at hindi na makakalabas. Okay? Pangatlong hearing po yung kahapon sa pangunguna nga ni Amy Marcos. Dinaluhan niya yan ni Robin Padilla na nagdrama, Bato de la Rosa na nagyabang, at saka Cayetano na hindi natin alam kung anong purpose niya, bakit nagkaganyan siya. Diba? Okay mga babayan, ganito ang nangyari dyan. Kahapon, bago mag alas 8 yata ng gabi, ay ipinakontempt ni Bato de la Rosa itong si Ambasador. Itong Ambasador mga babayan, ito yung umaga pa lang ay binabakbakan na po nila mga kababayan itong si Ambasador. Dahil mali-mali raw yung sagot, kaya yung sinasabi ni Bato de la Rosa na wag kang mag-alala, hindi kita ipapakontempt. Hindi. Pero mga babayan, pambubudol po yun. Kasi pagdating ng alas 7 ng gabi o mag-alas 8, ay pinakontempt po ni Bato de la Rosa itong Ambasador. At sinang-ayunan naman ito ni Amy Marcos kagabi bago matapos ang hearing. Kaya ang nangyari po mga babayan, nakulong itong si Ambasador, at ganito ang nangyari. Pinalaya ni Chis Escudero itong si Ambasador, tapos hindi pinirmahan ang contempt order mga kababayan. Kaya si Amy Marcos nagalit. Ang sinasabi ngayon ni Amy Marcos mga babayan, bakit nakakatakot yung mga galawan ng Senate President? Parang wala na raw respeto mga kababayan. Pero mga babayan, binalikan po siya ni Chis Escudero itong si Amy Marcos. Ang sinasabi dito ni Chis Escudero mga babayan, ikaw naman ang unang-unang nagyabang. Sabi ni Chis Escudero, ikaw ang unang-una nagyabang, pinangalandakan mo na permado na ang mga contempt order nila. Ang hindi raw alam ni Amy Marcos, kailangan pa confirm, kailangan pa kumpirmahin sa Senate President at permahan bago makulong ang kanilang pinapa-cite in contempt. Sa madaling salita mga babayan, nagkakaroon na po sila ng personalan. Amy Marcos versus Chis Escudero. Kasi ang unang-una talaga dyan na nakialam at nagsalita na hindi maganda, itong si Amy Marcos mga babayan. Bakit? Itong si Amy Marcos kasi mga babayan, pinangangalandakan niya na malakas siya sa Senate kasi nga kapatid siya ng presidente. Ang hindi niya alam mga babayan, yung presidente nga natin hindi sumasang-ayon sa kanya. Di ba? Pambabastos po itong ginagawa ni Amy Marcos mga babayan.
ipapatawag nila, tapos tatanungin. Ngayon, pag tinanong na hindi nila nagustuhan ng kanilang gusto malaman, ay ipapakontempt ni Bato de la Rosa at sasang-ayon na naman ni Amy Marcos. Ang problema, hindi pinirmahan ni Chis Escudero. Kaya itong si Ambasador, mga babayan, ay agaran po itong nakalaya. Pinakawalan po, mga kababayan, sa pagkakakulong itong si Ambasador, mga babayan. In short, nakalaya po. Nakalaya po siya, mga babayan. Ito, narito po, mga babayan, ng balita dyan. Breaking news po ito, mga babayan. Pakinggan po natin ito. This car armrest cushion is truly amazing. It can be Pakinggan natin ito. Natuloy ang pag-detain sa Senado kay Ambassador Marcos Lacanilao na kinatawan ng Interpol sa Pilipinas matapos siyang ipakontempt sa Senate hearing kahapon. Ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order para kay Lacanilao kaugnay sa pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa akin, tama lang na hindi pinirmahan ni Chis Escudero. Kasi unang-una, ang balita natin dyan, kaya dumalo itong mga gabinete dahil nakiusap si Chis Escudero na dumalo sila. Kahit alam naman nila na mayroon na executive privilege, mga kababayan. Pero dahil sa pakiusap ni Chis Escudero na dumalo itong mga gabinete sa hearing ni Amy Marcos bilang respeto ng mga gabinete kay Chis Escudero, kaya sila dumalo. Pero pagdating doon sa hearing, ganun din palang nangyari, mga babayan. Paulit-ulit lang ng mga katanungan, walang nagbago, mga kababayan. Tapos ipapakontempt ninyo? Ipapakontempt ni Bato de la Rosa? Diba? Mabuti na lang, hindi pinirmahan, kaya nakalaya itong si Ambasador, mga babayan. Itong Ambasador yata to ng Interpol, I think, ICC yata. Tingnan natin. Ng hayagan at paulit-ulit daw na pagsisinungaling ni Lacanilao, iniutos pa ni Escudero na palayain siya. Kung ganitong binabaliwala ang otoridad ng Senado, para saan pa ang pag-iimbestiga? Tugon naman ni Escudero, hindi niya tinanggihang pirmahan ang arrest order. Bago pa raw niya kasi makita ang arrest order, naglabas na ng pahayag si Marcos at ipinagyabang ang pirmadong kopya nito. Yan ay kahit hindi pa niya nababasa o natatanggap ang kopya nito. Tila raw binabaliwala o kinalimutan ni Marcos na kailangang aprobado ng Senate President ang anumang pagpapaaresto o pag-detain ng Senado sa isang resource person na cited in contempt. Wala raw requisite approval at hindi dumaan sa due process ang detention ni Lacanilao, kaya niya pinalaya ang opisyal matapos ang ilang oras. Nag-issue naman si Escudero ng show cause order kay Lacanilao para magpaliwanag sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Doon daw siya magdedesisyon kung pipirmahan o hindi ang arrest order. Wala pang pahayag si Senadora Marcos kaugnay sa sinabi ni Escudero. Ayan, mababayan ang nangyari dyan, no? Hindi pinirmahan ni Chis Escudero yung contempt laban dito kay Marcos Lacanilao. Lacanilao. Ayan, Marcos Lacanilao. Hindi pinirmahan, kaya agaran po itong nakalabas at nakalaya, hindi na contempt, kaya hindi na kulong. Kaya si Amy Marcos nagtatatalak. Kung ano-ano na naman pinagtatalak-talak dito ni Amy Marcos, mga babayan. At sinisisi niya ito si Chis Escudero. Kung totoosin niya, Ma'am Amy Marcos, no? Wala naman akong personal, hindi naman kita kilala, no? Pero para po sa akin kasi, ang ginagawa niyo po, parang wala ka respeto sa kapatid mo. Parang ang lumalabas dito, nagmamarunong ka. Nagmamagaling ka. Feeling mo, ikaw yung first lady.
Yan lang ang pili ko, mga babayan. Kasi ito si Jaime Marcos parang binabastos niya na harap-harapan po ang ating presidente. Mabuti na lang at magagaling itong mga gabinete ni PBBM at saka itong Senate President natin na si Chis Escudero. Napakahusay mag-isip, mga babayan. Akala ko nga nung mga nakarang araw kasi binabatikos ko ito si Chis Escudero dahil ayaw umpisahan yung hearing dyan sa impeachment. Ayun naman pala, may dahilan siyang mabigat. Talaga palang hindi mananalo kung umpisahan agad ang impeachment dahil nandiyan dyan itong mga didis ng mga walang silbi na senador. Diba? Katulad ni Bato de la Rosa, andyan naman, makikita naman natin, mga babayan, yung pinaggagawa niya. Pati ito si Bongo, pati ito si Ruben Padilla, diba? Pati ito si Cynthia Villar. Napaka walang kwenta ng mga hindi naman sa walang kwenta literal, no? Ibig sabihin na parang ang pinaggagawa nila puro ano na lang, puro kapangyarihan na lang, wala na para sa taong bayan, diba? Kaya nako, buti na lang talaga Jaime Marcos, magnguy-nguy ka na lang. Okay, mga babayan, yan lang muna tayo, mga babayan, ha. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe ka na po. At i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga upload at live, mga kababayan. At syempre, itong video na to at paki-like na rin po at paki-share. Salamat po sa inyong pagsuporta. Mitaba. Okay po, mga babayan. Salamat sa inyong lahat. See you next vlog.